Ano yung magiging problema ng sasakyan pag nakalimutan mag-handbrake? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron na naman ako natanggap na question, automatic transmission daw yung sasakyan niya, nailagay niya sa park pero nakalimutan niyang mag-handbrake. Ano daw ba yung magiging problema? Well, kung yan naman ay nangyari sa isang pantay na location, hindi niya naman tinulak ang inyong sasakyan o hindi naman gumalaw yung inyong sasakyan, wala namang magiging problema dyan. Okay? Kumbaga, okay lang naman yan, walang problema. Pero now, ngayon, sabihin na natin nasa inclined location ka, then nakalimutan mo mag-handbrake pero na-park mo, no? Ano ba yung magiging problema yan? Well, there's a possibility na pwedeng umandar yung inyong sasakyan. Pwedeng yan ay bumulusok or umatras, or pwede ring maputol o mabali yung tinatawag natin na parking pole, no? Ito yung naka-engage doon sa ating transmission. So once na na-stress up yon, siya yung pumipigil doon sa pag-andar ng ating sasakyan. Pwedeng mag-disengage yon or pwede siyang mabali. Pag nabali yon, hindi natin alam kung saan yan pupunta. Kung yan ay mapunta sa mga gear, sadly masisira yung ating transmission. So yun yung pwedeng maging epekto, no, pag nakalimutan nating mag-handbrake, no, pag tayo ay gumagamit ng isang automatic transmission. Kasi sa manual, pag nakalimutan nating mag-handbrake, naka-neutral, aandar lang yung sasakyan natin, maitutulak mo yan. Pero pag automatic, pag nakapark ka kasi, meron niyang naka-hook. So yung hook na yon, siya yung pipigil sa pag-andar ng sasakyan. Kaya nga, di ba, pag nagre-repair ng automatic transmission at kailangan paikutin yung gulong na naka-off yung makina, kailangan mong ilagay siya sa neutral para maiikot mo yung gulong. Kasi pag nakapark yan, matigas. Pwedeng maiikot, pero pag pinilit mo, pwedeng mabali yung parking pole. Kaya pag nire-repair ang isang automatic transmission, kailangan i-check kung kumusta yung bearing, ni neutral siya para freely mo siyang maiikot, no? So yun yung idea doon. Then yun, pag naka-neutral naman, actually ito yung follow-up question niya. Pag naka-neutral naman at inoff, ano yung magiging problema? Well, depende sa kotse, no? May kotse kasi na hindi mo matatanggal ang susi pag naka-neutral, or matanggal mo man yung susi, hindi mo siya mai-start ng naka-neutral. Kailangan mo siyang ibalik sa park para ma-start mo. Well, ano din naman yun, safety features din naman yun ng mga automatic transmission para ma-avoid yung sudden na pag-start mo biglang umarangkada yung sasakyan. So yun yung maganda sa automatic, na may mga safety features siya na minsan nagiging complicated pag nagkakaroon ng trouble, pero in terms of safety o yung human error, mas lessen. So yun mga paps, no, just a reminder, no, pag tayo ay lalagay sa park, siguraduhin natin na naka-handbrake tayo para hindi ma-stress up yung ating parking pole at hindi tayo magka-problema. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like, at kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba. Facebook, click lang yung sa follow sa taas, at TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood, keep safe mga paps.